Yun, Aljo, makakapanayam natin ngayong umaga naman si PNP spokesperson Ildebrandi Osana po. Ito po ay patungkol sa mga social distancing patrollers sa mga pampublikong lugar at nasa kabilang linya na po si General Osana. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hello ma'am, good morning po sa inyo po at kay Sir Aljo, good morning din po. Morning po, General Usana. Alright. General Osana, si Diane Querer po ito with Aljo Bendijo. So, sir, saan po ba i-deploy itong pong ating mga social distancing patrollers at ano po ba yung directive po sa kanila, sir? Lalo na po ngayong holiday season, General. Sa ngayon ma'am, because meron deployment na po ang ating mga kapulisan noon pa because of the checkpoint requirements, nag-increase lang po ang bilang ng mga kapulisan natin as regards the preparation for the Christmas time, no? But we have to await the instruction or orders coming from the local government in terms of the issuance ng mga ordinances kasi may mga pagbabalangkas po na ginagawa ang mga local governments as regards yung influx ng mga mamamayan po natin, especially dun po sa public convergence like malls, mga tiyangge, pati na rin po sa preparation nitong sa Simbano, yung Misa de Gallo. Meanwhile, because of that deployment, kinakailangan po ang ating mga kapulisan ay bigyan ng instrumento. Ito nga po yung yantok po, no? Habang sila ay nagpapatrolya, we call them social distancing patrollers, ay minamabuti po ng ating mga namumuno sa PNP, mula kay Chief PNP, Police General de Bolsinas, down to even the head of the Joint Task Force COVID Shield, si Police Retired General Cesar Hawthorne Binag, na magkaroon po ng pamamaraan to ensure yung public order and safety. Lalong-lalo na inaasahan po natin, dadagsa po talaga mga mamamayan sa iba-ibang mga lugar na maaaring makita po natin na nagko-converge po sila. Okay, so ang pinaka-importante po dito, General Usana, kung hindi maiwasan talaga, papalapit na po yung Pasko, meron pa tayong New Year's revelry. Pag salubong sa bagong taon 2021, di maiwasan talaga na may iba talagang bibili pa ng mga paputok. Hindi po ipinagbabawal ang paputok, General Usana? Tama ho ba? Yes sir, bawal po yan. Bawal. At ang inaalaw lang po ay yung fireworks at ito po ay sa designated areas lang po. At Okay. gayon pa man, inaasahan po natin ang mga mamayan talagang mag-stay home lang muna dahil meron po tayong pandemic. Okay. At ito po ang pinaka-main na usapin pagdating po sa preparation sa Christmas po. So linawin na natin kasi dati meron namang pinahihintulutan, hindi pinagbabawal ang mga paputok. So ngayon, fireworks display na lang. Bawal bumili dyan sa Bukawi, Bulacan ng ating mga kababayan? Tama o ba, sir? Of course, merong mga regulated, hindi po natin siguro maiisip ng ang industry ng mga fireworks ay mawawala na just like that kasi yung last time naman, meron din silang mga naisagawa na pagpapa-fireworks. But ang mga paputok po ang pinagbabawal kasi hindi naman po kaila sa atin. Marami nang naging dahilan ng pagkamatay at mga damage to property nung paggamit nitong firecrackers. But yung fireworks, limited po yung scale na kailangan nilang maisip na ibenta at ang ating mga authorities naman po have already been deployed to ensure na yung ating mga nandiyan po sa Bukawi ay compliant po with the existing laws and regulations po. Sa mga violators na mahuhuling lumabag sa mga safety protocols, ano po ang mga penalties o kaparusahan na gantay po sa kanila? General. They vary po, no? At most, the closure of their establishment ang pinaka magiging basis for sanction over the airing establishments, no? And along with that, may kaukulan din pong imprisonment because papailan po sila ng criminal charges. Depende rin po yan kung ano magiging result dun po sa magiging pag-investigasyon ng ating mga kapulisan. At ang layunin nga po natin ay kung pwede para sa mga mamayan kasi ang mga tumatangkilik po kasi dito yung mga tao na gustong pumunta doon sa lugar. Minamabuti po namin sana na hanggat maaari sa panahon ito ng pandemic, huwag na muna nating ipilit yung gusto natin, magsakripisyo po muna tayo dahil mas mapapabigat ang trabaho ng ating mga otoridad
kung pipilit ng ating mga mamayan yung kagustuhan nila during Christmas time. Okay. General Osana, balikan ko lang yung sinabi niyo tungkol doon sa mga social distancing patrollers na mayroon silang instrumentong ginagamit, yung yantok o stick. Para saan po ba ito? Itong instrumentong ito, General? Actually po, meron po tayong graduated na response pagdating po sa usapin ng pandemic. No? Una po, syempre, warning. Yung pag-warn pong yon dapat may paabot, maybe rekorida, o kung ano pa mang mga pamaraan na nakikita at narinig ng ating mga mamayan sa public areas, yung pong pagbibigay na o pagsasayin papawid ng ating mga paluntunan pagdating po sa COVID-19. No? Second, kung sakali man na hindi po madala sa warning, meron naman po yung tinatawag na kailangan pa iusapan. At kung kailangan sila ay maipunta doon po sa ating police station or mapa-issuean ng ticket. Ito yung violation ticket na ini-issue po ng local government. And third, yung pong kung kailangan sila ay magkaroon ng resistance dahil hindi po sila sumusunod. I'm referring doon po sa mga pasaway po. No? Posible po na ang ating mga patrollers ay magbibigay ng mas malakas na pamamaraan upang sila ay overpower, no? Dahil hindi naman po pwede ang ating mga kapulisan ay nananatili na lang na tahimik. At siyempre, hindi naman po natin hahayaan na mga ganyang bagay ay magtutulot lamang sa repercussion between the police na pinatutupad lang yung batas at yung mga mamayan na sinusubukan yung katatagan ng pasyensya ng ating mga kapulisan upang maipatupad yung batas po. Sige. Konting at saka maigsing mensahe na lang, General Lausana, sa lahat natin mga kababayan, lalo na't meron pa rin tayong pandemya para maiwasan natin ang pagkalapan ng COVID-19 ngayong Kapaskuhan. Opo. Thank you po, sir. Well, ang IATF ay nagsaset po ng mga guidelines. Kasunod na rin po ng mga pamamaraan ng mga local government units na mag-impose ng mga sanctions, pati na rin ho ang mga guidelines na rin within their level at nai-issue po ito through ordinances. Ang kapulisan lang po is just a law enforcement institution. We just have to enforce kung anong po yung sinasabi ng batas. Pero meron pong kaakibat na dahilan para ito ay maging successful. Yung commitment at saka contribution ng mga mamayan to have that self-discipline kasi hindi po natin kayang isagawa yung protection sa mga mamayan against COVID-19 kung yung mga mamamayan po mismo ang susuway dito po sa panuntunan pong ito. So sakripisyo po ang hinihingi namin na sana'y makinig po tayo, naway ang ating mga pamilya ay maging masaya sa Christmas kahit po may mga sakripisyong isinasagawa. Maraming salamat po sa inyong panahon. General Ildebrandi po, Usana. Osana, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police.